Alright, Mabsat. Naka-live ngayon si attorney, si Badcaster, Mabsat, no? Si Sir Bad. Malacanang, pinaghahandaan na ang pag-aresto kay Bato ba? Malacanang, Aguirre, Albayalde, ito na. Etc. Mga wanted ng ICC. Nako po, tingnan natin. Hello, Pingarang. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Naka-start na siya ng 11 minutes. Atras tayo ng konti. NBI Chief, i-pass forward na lang natin. Yan. earlier we blog ukol doon sa pahayag sa press conference ni NBI Chief Melvin Matibag na sinabi meron na silang impormasyon ukol dito sa possible paglabas ng mga arrest warrants kay Senator Bongo at former Regional Director Danao and former DOJ Secretary Aguirre, Vitaliano Aguirre, and many others wanted by the International Criminal Court. Sabi natin na hindi naman gagawa ng ganong klaseng pahayag si Matibag kung wala siyang concrete information coming from the ICC itself. Kasi sabi natin, yung kay Bato nga, it turned out totoo pala yung arrest warrant kay Bato de la Rosa na nilabas last year pa, November of last year, as announced by no less than former Justice Secretary and now Ombudsman Boying Remulla. It turned out to be true. Ang mali lang, yung kapatid niya hindi lang man naniniwala sa kanya, si John Vic, kaya hindi hinuli or ayaw hulihin si Bato de la Rosa dahil wala daw siya nakitang kopya ng arrest warrant. Parang sinisiraan pa rin niya yung kapatid niya. So sabi natin kung si Bato na isyuhan ng arrest warrant ng November, since same batch sila sa kaso sa ICC, so most likely itong si Bongo na isyuhan na rin ng arrest warrant mga December or kahit nag-break pa yung mga taga-ICC, baka January, February. So by now siguro meron na itong secret warrant. Si Bato nga, November pa ang secret warrant. Isinapubliko this month lang. So ibig sabihin, sabi natin na may definite information na talaga itong si Melvin Matibag. Baka nakakita na rin siya kopya ng secret arrest warrant. At ngayon, may pahayag naman sa interview si Claire Castro, which tends to show na tama yung hinala natin na meron na nga talaga siguro komunikasyon ang ICC. Kasi medyo siguro frustrated na rin ICC. Hindi natin mahuli-huli yung mga wanted criminals nila. Kaya ngayon, inuunahan na nila Melvin Matibag itong sila Bongo, sila Albayalde, sila Aguirre. So ngayon, binabantayan na nila ito at si Claire Castro naman, sabi niya ang Malacanang ay medyo natuto na rin sa experience nila dito kay Bato de la Rosa at ngayon nag-decide sila na kung meron man arrest warrant na ilalabas kay Bongo and other co-perpetrators, considered co-perpetrators sa crime against humanity, hindi na nila i-delay yung pag-arrest nito at hindi na nila hihintayin anuman order from any local court. So siguro kasama na rin dito yung Malacanang. Kaya ang dating nito sa akin,
pati syempre Malacanang, obviously may kopya na rin siguro ng arrest warrant ni Bongo, at naghahanap lang siguro ng magandang timing para arestuin ito si Bongo. At ngayon, pinaghahandaan na muna nila yung mga legal preparation dito. At isa sa mga legal preparation nila, si Roy Cusina, ha? Sorry Roy, na-end na ko na yung vlog ko kanina, pero I saw your donation doon sa previous vlog natin about dito sa capture, dead or alive, dito kay Bato de la Rosa. Thank you, ha, Roy. Nakita ko kanina. Salamat ng marami. Yung na-late ka na, Roy, pero nakita ko pa rin yun. Thank you. At ngayon, naman siya, nauna naman si Roy. Thank you, thank you. And best regards dyan sa inyo sa Sydney, ha. Wow, malamig siguro dyan, no? Malamig ngayon. Yan. O summer ba dyan, ha? Okay, busy daw siya. I was listening. Busy, so cooking. Cooking daw, ha? O sige, Roy, ha? Enjoy ka dyan sa cooking, ha? At lutuin natin itong si Bongo, ha? Sa mga pahayag ni Claire Castro. So sabi ni Claire Castro, hindi na nila mahayaan maulit yung nangyari kay Bato de la Rosa na nakatakas lang. Ibig sabihin, kung mailabas na yung arrest warrant ni Bongo, bloody na to. Lulusubin na nila. Yun naman dapat ginawa nyo eh. Kaya lang, dapat alisin nyo muna yan useless talaga yan dyan si Nartates at saka si John Vic Remulla. Alisin nyo muna. Pumunta na nga sa loob, hindi pa inaristo si Bato. Ngayon, sabi ni Claire Castro, matik na. Lulusubi namin ang Senado. Anyway, kami naman may hawak sa PNP at Army pa nga at NBI. So sabi ni Claire Castro, kung meron lalabas na bagong arrest warrant by the International Criminal Court, kaagad i-enforce namin ito. At immediately, forthwith. Sabi ni Claire Castro sa interview sa DZMM Radio, sabi niya, these ICC warrants do not need to go through local courts. Yan, hindi na daw kailangan dumaan sa local court dahil meron tayong batas na Republic Act number 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity. At dito nakalagay na kung meron man naglabas ng arrest warrant sa mga wanted, sa mga genocide, international crime against humanity, dapat arestuhin kaagad ito. And then, syempre, step 2 ay itapon na ito sa ICC. Kasi wala pa naman, hindi pa kinasuhan si Bongo o si Bato nitong Republic Act number 9851. So eventually, itatapon lang nila ito. Sabi ni Claire, Section 17 of the law mandates the government's cooperation, including surrender of an accused with international tribunals like the ICC. So sabi ni Claire, klarong-klaro sa Section 17. Local batas natin. Kaya huwag nyo sabihin na hinahayaan natin manghimasok yung International Tribunal. Kasi meron din tayo similar law, Republic Act 9851, na sinasabi na Section 17 na responsibilidad natin at obligasyon natin na i-turn over sa International Tribunal like the ICC yung mga wanted for crime against humanity. So, sayang, bakit ngayon lang lumabas yung opinion ng legal opinion ng Malacanang ukol dito? Kwan na sana. Kwan na sana. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a De La Rosa na sana, naging Bato pa.
nahuli na sana si De La Rosa, naging bato pa, nakatakas pa. So para kaya sabi nila, hindi nila hayaan ito mangyari kay Bongo. Ibig sabihin, kung may arrest warrant, huli ka agad, matik, huli ka agad si Bongo. Bahala na, magkagera-gera na talaga. Magka-World War III na dyan sa Senado. Sabi ni Claire Castro, ito i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito doon sa hindi naman lawyer pero nagmamagaling na si John Dick Remulla na hinihintay pa yung local court order. Mag-resign ka na, John Dick, napakapalpak mo. Hindi mo lang alam, hindi mo tinanong sa kapatid mo. Brad, ano ba yun? Republic Act number 9851. Napakahina talaga nito ni John Dick. Puro pa press con lang hanggang kwan lang pala ang tapang mo, hanggang paghabol sa mga hubat na lalaki. O kaya yung mga nagbibideo sa gabi. So sabi ni Claire Castro, the law is clear on the mandate of the government. And the government stand is that it is not violating any local laws. Yan. In enforcing warrants of arrest by the ICC. So ito parang sinasabihan na rin nila ang Supreme Court, huwag kayong makialam, mapahiya kayo. Kung mag-issue kayo ng TRO kay Bongo, hindi namin i-enforce yan. Dahil mayroon rin tayo sarili natin batas. Republic Act 9851. Alam naman ito ng mga Supreme Court justices. Pero marami silang jurisprudence ukol dito or mga desisyon nire-respeto ito. Pero iba lang talaga, mga Duterte appointees kasi. At hinikayat ni Claire Castro yung mga tao na hinahabol ng ICC na para mag-surrender na lang, para hindi na maging madugo yung pag-aresto sa kanila. At sabi niya, karamihan daw sa mga may matatanggap na or ma-issuean na ng arrest warrant ng ICC ay may alam naman sa batas at mga law enforcers naman. At alam nila yung batas, kaya mag-surrender na lang sila. Sabi ni Claire, they should know what a warrant of arrest means, right? So in other words, if there is a warrant of arrest and there is no TRO from the Supreme Court, they themselves should surrender. Sana wag na maglabas ng TRO ng Supreme Court. They used to enforce the law. So they become good examples to Filipinos of the right to do and of the right thing to do. When there is a warrant of arrest against them, they should not hide. Yun, paano? Hindi lang man mga pulis, mga kapulisan ay kung wari hindi alam ang batas. Lalo na sila Alan Peter Cayetano, sila Marcoleta na nagbigay pa ng protective custody ay isang tao na may warrant of arrest. So, yun, ganon. Yun. So, as we discussed earlier, ulitin na lang natin, ang kasama kay Bato, kay Bongo, na ma-issuean rin ng arrest warrant ay si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, Vicente Danao, former Davao City Police Chief and PNP Counterintelligence Chief, Oscar Albayalde, PNP Chief and former National Capital Region Police Office Chief and CRPO, Dante Guerran, NBI Director, National Bureau of Investigation Director, and Isidro La Peña, former Chief of the Philippine Drug Enforcement Agency, among others. So yan, kaya masaya ito. Ibig sabihin, kung may warrant of arrest na, I believe there already is a warrant of arrest. Lulusubi na ng
NBI. Okay na sana yun na naaresto na sana si Bato kung nag-cooperate lang ito si John Vic at hindi nag-inarte pa. Na wala akong papeles wala akong nakitang arrest warrant pabida pabida effect kumbaga dapat pakita sa kanya. Ayaw na nga pakita sa kanya kasi masyado siyang chismoso Di ba? Yung pag-aresto ni Duterte, siya una nagchismis na parang meron daw sila conspiracy to arrest Duterte. Tuloy, ginamit yung admission niya sa interview, ginamit yun ni Amy para para gumawa ng senatorial investigation ukol sa pag-kidnap daw kay Duterte. At ang prueba niya, yung pahayag ni John Vic. Yan So yan excited na to. Maganda ito. Good Ang news, ibig good sabihin news. nito, pinaganda na ng Malacanang ang pag-aresto kay Bongo. At unlike kay hindi na yan makakatakas si Bongo, doon mismo sa Senado pupusasan yan kung walang session, kung tapos ng session. Okay? So thank you very much. Hanggang dito muna tayo. May lakad pa si Bat. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all. And see you in my next vlog. Alright, salamat Sir Bad. Ako po, maganda talagang balita yan mga kabsat, no? At least may sinabi ng Malacanang, no? Dito sa interview ni Attorney Claire kanina. So ayan, maraming salamat kabsat. Ayan po, mag-off live muna tayo. Tingnan natin kung makakapag-live stream tayo mamayang gabi. So sunset muna tayo kabsat. Habulin natin yung sunset, Mamsat. Magpa-pictorial tayo ng sunset. Alright, maraming salamat. Ang inyong lingkod, Maestro Paul TV. Shoutout sa makasama natin dito. Siyempre, nandyan sila Deborah G. Nandyan si Charlie, Jenas, Jale, shoutout. Cora Vidal, Bading, Mark, Emily Baso, Nilda Arceo, Teresa Broga, Jeffrey, Alma Kawili, Yuki Sawaki, Gardo Zap, Deo Marte, at saka sa lahat po naman nandito na dumalo kanina. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Happy Sunday, mga kabsat. Bye-bye!